Rolex na naman. Oh my God! Louis Vuitton! Magagarang bag. Pangmalakasan ng mga kitchenware at iba pang mga gamit sa bahay. At makikinang na alahas at perlas. Sino mag-aakala na ang mga ito nanggaling sa basura? Ayan ka! Ang dami! Louis Vuitton! Ilang Pilipino ang nakilala naming nangungulekta at pinagkakakitaan ang mga tinapong gamit mula mismo sa Japan. Para mga pang sushi. Ang sikretong yaman sa basura, Ayan. ibubunyag na. Pwede niyong i-mine to as set. Sa Tokyo, Japan, isang Pilipinang 11 taon nang naninirahan dito ang may natuklasang kakaibang yaman. Lalagyan na ng basura. Nakusan ko ano to. What is this? Nilapak na nga lang doon, maghahangat pa ba ako ng iba? Hindi ba pwede magpasalamat kung ano yung nilapak? Bongey! Ang mga tinatapong basura ng mga Hapon, pinapakinabangan niya. Oh. At higit sa lahat, pinagkakakitaan pa. Siya si Jennifer Muramatsu, 31 years old. Yoroshikera ba? Kojiyo ni Dozo. Ayan o. Pwede niyo uwi mga mata. Sa isang video ni Jennifer, makikita ang nakatambak na mga gamit na dinispatcha ng ilang Japanese noong araw na yon. Nilalagay nila ito sa isang estante sa labas mismo ng bahay ni Jennifer. Mga bag. Ayan ka. Ang dami. I love it. Oh. Mga bag, sombrero at damit. Ang iba, may mga tag pa at hindi pa nagagamit. Meron ding appliances at iba pang mga gamit sa bahay. Pero ang pinaka nakabamangha, maging mga mamahaling relo at alahas nakukuha rin ni Jennifer sa basura. Una, mga natatagpuan namin dito, iskala ko, habi-habi lang na yung parang, uy, ang ganda ng wallet, kailangan ko to. Pero kasi po, yung sa tumatagal-tagal, dumadami po. So, nagkaroon po ako ng idea na ibenta siya. Dali, saan ba nila nilalagay yan? Yung nagsusulat po sila ng karatula na pwede nyo nang kunin, pwede mo nang iuwi. So, kami naman na itong mga namumulot, so, yun, why not kunin? Basta, lagi ko lang pong paalala sa mga nakatira sa Japan na hindi po pwede basta-basta mamumulot dito nang walang pahintulot. Grabe sila magtapon kamo. Kaya nga eh. Ang sosyal, sir, bibigyan ko kayong halimbawa. O sige. Pati alahas, tinatapon. Wow! Pati mga perlas, tinatapon. Wow! Talagang amazing. Maniwala kayo sa hindi, talagang panalong mga dito, sir. Gaano ka ba ka-frequent magpadala ng ng mga balikbayan ba? Every week. Every week po ako, sir, ngayon. Ang mga gamit na naiipon at nakukolekta na Jennifer sa Tokyo, Japan, pinapadala niya sa Pilipinas. At dito yun napupunta sa tindahan ng kanyang pamilya dito sa Caloocan. Ang namamahala sa pagbibenta ng mga gamit dito sa Maynila, ang kapatid ni Jennifer na si Natalia at ang asawa niyang si Arnold. Pakita namin sa inyo ngayon yung isa sa mga kahon na may lamang mga gamit mula Japan. Ito, mga 2 araw pa lang ito nakadisplay dito sa tindahan. Tingnan nyo naman, yung lutuan, hindi daw nila nilinis yan, ha? Pero kita nyo, linis pa o pwede pa talagang mapakinabangan. Sa mga new miners dyan, ako po ay kapatid ni Jennifer Muramatsu. Nilalive ko rin po ang mga napupulot niyang items dun sa Japan. Ayan, parang panglagayan siya ng sushi or mga cupcake. Ayan, pamain po ako nito, color brown siya. Ayan, ayan. Ang mga pinupulot na basura ni Jennifer sa Japan at pinapadala dito sa Maynila, malaking tulong daw sa kanilang pamilya. Bawat padala niya, yung iba na may nasa kanya eh. Tapos yung ibang hindi pa ng mine, tulad nito,
Pwede ko siyang ibenta kung kani-kanino, pwede kong i-live, pwede kong ipesto dun sa palengke. Dating barista sa Japan si Jennifer, pero nag-resign siya nang makitang mas malaki ang pwedeng kitain sa pag-iipon ng itinapong gamit sa Japan at pagbibenta nito online. Sa pagiging barista, magkano kinikita mo nun? Kung halimbawa ni straight ko ng isang buwan, mga nasa 40,000 to 50,000 pesos. Sa pagbabasura, magkano? Parang same lang. Depende po kasi sa pulot, depende sa kunwari kung panahon ng mga bagelya tinatapon dito, mas malaki. Pero pag mga damit po, mga nasa 20. Naiisip mo pa bang bubalik sa pamamasukan o dito na ako sa pagbabasura? Ayoko na sa sa regular employee. So, next na ako is talagang about business po. Para mailagay ko din sa ayos yung mga pamilya ko para kahit mawala man ako sa mundong ito, sila may maipamamana ko sa kanila. Maging ang kanyang bayaw na may regular na trabaho noon, nag full-time online seller at delivery rider na para rito. Tumigil ako nun dahil sir, simula nun yung naisip ni Ate Jennifer yung ganyan diskarte. Parang pinaliwanagan kami ni Ate Jennifer eh. Kumbaga, tingin niya mas malaki ito eh. Mas malaki kikitain namin. Hindi pa pagod, kumbaga hawak mo pa oras mo dito eh. Pag yung mga ito yung box, kita na namin yan. Sa isang box namin, kaya namin diskartein yung mga live benta, 10K. Panatag daw si Jennifer na dekalidad ang mga gamit na kanyang pinupulot at binebenta. Ganda ng tinatapon mga sosyalang basura dito sa Japan. Katunayan, wala pa raw siyang natatanggap na reklamo mula sa kanyang mga miner at buyer. Ito, nasubukan mo na matibay. Sa akin, sir, yung magkaiba tayo ng weight. Yes. Natungtungan mo. Yes, 62 kilos. Gusto ko sanang bilhin. Ito, Pag nasira yan, may stock pa naman. So, sige, sir. pag nasira to sa apa ko, libre na yon, hindi mo na ako mababayaran. Sige, sir. Ganun talaga. Ganun ha? Baka mo Sige, sir. Pag nasira Opo. libre mo na yung natitira doon. Opo. Galing ng gawang Japan. Ang galing ng gawang Japan mo ha. Kinakabahan ako ha. Pero pwede. OMG! Totoo to. Oh my God! Tingnan nyo! Ang ganitong negosyo, tila isang industriya na ngayon sa Pilipinas. Sa Quezon City, hitik sa mga segunda manong gamit mula Japan ang isang buong warehouse. Nadarating lang ng truck na ito at ang lahat ng laman sa loob direktang galing sa Japan. Kapag mabilis daw yung bintahan, mga every 3 months may mga dumarating na truck para magdiskarga ng gamit. Ang mga gamit, diretso naman sa loob ng bodega. Kwento ng may-ari ng warehouse sa si Mia, tinatangkilik talaga ng mga Pilipino ngayon ang Japan surplus. Anong meron sa mga produktong Japan? Bakit lakas ng hatak sa mga produktong? Pag sinabi po talagang imported, iba po ang dating. Tsaka subok din po na matibay talaga pag galing Japan. Kumusta ang negosyo? Sa ngayon po okay rin naman po. Lalo na po ngayon magde-December, medyo marami-rami po talaga ang bumibili po sa amin. Ang customers po namin hindi lang naman po yung mga end user. Meron din po kami mga reseller. Ang warehouse nila Mia, puno ng mga gamit para sa bahay. Mula sa mga lamesa, upuan, appliances, cabinet, at mga set ng plato at baso. Meron ding mga accessories at bag. Ito yung mga maleta na galing Japan na makikita mo kung gaano nakaluma ang mga ito. Yung iba nga, may mga etiketa pa. Sino ba mga contact mo dun sa Japan? Mga Filipino ano rin po. Opo. Yung meron pong, sila po yung nag-iipon mismo po ng mga gamit galing po doon. Tapos isang container na po, pinaparating po dito. Alam ba ng mga pinagbebentahan nyo na
ito yung mga parang binabasura ng mga hapon natin Apo. doon. Actually, iba po nagrereklamo. Minsan, pag mahal po yung benta namin, sasabihin nila, di ba, ano lang naman yan, basura lang naman yan doon. Pero syempre po, pagdating po kasi dito, may mga expenses din po siya. Nauunawaan naman nila. Apo, naunawaan din naman po. Tsaka sulit din naman po sila sa mga items. Isang beses kada buwan kung dumating kay Mia ang isang container na naglalaman ng samut-saring second-hand na mga gamit mula Japan. Sa isang shipping container, mga magkano kinikita mo dyan? Siguro po yung net na po namin doon nasa 200,000 po. Oh, laki din pala. Apo. Kada buwan, ilang 40-footer ang pinapadating? Sa ngayon po, isang container po. Hopefully, magiging dalawa. Nababawi rin daw niya ang pinuhunan dito nang wala pang isang buwan. Pero hindi lang pala si Mia ang nakikinabang sa mga ini-import na Japan surplus items dito sa bansa. Dahil umaabot na raw sa 50 ang resellers niya na nagbebenta online. Yung mga live seller din po, yun po yung usual po ng mga customer namin. Tsaka hindi po dito sa Metro Manila. Taga-ibang gaya po ng Bicol. Isa na rito si Analu. Naabutan namin siyang namamakyaw ng mga plato at baso sa puhunan na 1,500 pesos. Siyempre, walang work. Sakto that time, kakapanganak ko lang din. So, tapos yung mister ko, no work, no pay kasi siya. So, kailangan ko talagang mag-sideline para magkaroon ng extra income. One time, mayroon akong nabili online. Tapos, medyo hindi ko siya kailangan. So, pinost ko siya. Tapos may bumili. Tapos start nun, naano akong bumili. Tapos, yun na lang ang ibenta ko. Sa katunayan, hindi raw bababa sa 1,000 piso ang kanyang kinikita rito kada linggo. At kahit may regular na trabaho bilang bidding coordinator sa isang construction company, hinahanapan daw ni Annalyn ng oras ang pagla-live selling para may dagdag kita para sa pamilya. Ang ilalive po natin ngayon ay mga Japan surplus. Pamain na lang ako dito ng cute. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Thank you. Nag-effort kami laglaan ng oras sa pagbili ng items and then magpo-photoshoot kami, aayusin namin, linisin, maglalaba or magpa-plancha or kung ano-ano pa bago namin siya ibenta. After nun, pag mabenta na, magpa-packing, mag-shipping, yun, hindi po madali. Ako, hindi naman kasi ako maselan eh. Saka kasi sa hirap ng buhay ngayon, malaking tulong yung mga ganito. Kasi bukod sa matibay na, mura pa para sa mga bills, para sa future ng mga anak ko. Pwede niyong i-mine to as set, pwede din ng pieces. Ayan. Sa hirap nga ng buhay ngayon, kanya-kanyang diskarte ang marami para maitawid ang mga araw-araw na pangangailangan. Lalo na para sa mga gaya ni Arnold na minsang naging minimum wage earner. Hunyo nitong taon, ipinatupad na ang 33 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng isang manggagawa sa National Capital Region. Pero ang bagong basic pay rate na 570 pesos, kulang na kulang pa rin daw para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. At dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin at serbisyo, maging ang mga tulad ni Analu na above minimum wage earner, umaaray na rin. Kaya ang mga gamit na ibinabasura na sa ibang bansa, nagsisilbing karagdagang biyaya para sa kanila. Minsan, talaga, daming bill, mahal pa ng mga bilihin ngayon, kaya kailangan talaga mag-extra sideline. Malaking tulong po talaga itong pang mga live set. Ralph Lauren yan! May pera sa basura. Yan ang pinatunayan ni na Jennifer, Rolex na naman. Arnold, Mia at Analu. Tamang tiyaga, hagilap, ipon at benta. Pwedeng-pwede kang maka-jackpot. OMG! Totoo to! Kapag gusto nyo talagang kumita, bawal maging maarte. Dapat kailangan maging madiskarte tayo sa buhay. Hanggat wala kang inaapakan na tao, hindi ka nagnanakaw, tuloy nyo lang yung diskarte nyo sa buhay. Lahat dyan pinaghihirapan ko din, nililinis ko din po. OMG! Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Sige bala, ikaw na bala. Sige bala.
Sa viral video na ito, makikita ang grade 2 student na kumakain ng kanyang baon na ibinalot sa dahon ng saging. Pero ang bata, kanin lang ang pantawid gutom. Wala naman daw kasi silang pera para pambili ng ulam. Pero hindi lang sa mga probinsya nangyayari ang ganitong eksena. Dahil maging dito sa syudad, may mga batang hindi sapat ang pagkain at kulang sa nutrisyon. Ngayong umaga, naghahanda ng pumasok sa eskwelahan si Leslie Ann, 11 years old. Papasok siyang halos walang laman ang tiyan. Hello po. Anong pakiramdam doon pagka gutom ka tapos papasok ka na ng eskwela? Buong masakit yung tiyan? Grade 5 na si Leslie Ann dito sa Benigno Aquino Elementary School sa Commonwealth. Kahit kumakalamang sikmura, desidido si Leslie Ann na makapag-aral. Bakit importante sa'yo na makapagtapos ka? Para po mga kapatid ko pa na hindi nakakapagtapos, tutulungan ko. Gusto ko po makatulong sa magulang. Para nasan din naman po nila mama ang pagginhawa sa buhay. Dahil madalas ay walang pagkain sa bahay at wala ring baon sa eskwela, may mga pagkakataong nahihirapan daw siya sa pag-aaral. Minsan naman po nahihilo lang po. Inom na lang po kayo ng tubig. Pag masakit na yung ulo mo dahil gutom ka na, tapos nasa klase ka, anong ginagawa mo? Higa na lang po. Ang guro ni Leslie Ann napansin din ang mga kilos ng bata at ng iba pang mga malnourished na estudyante. Tahimik. Siya masyado sa mga kaklase. Minsan po yung sa discussion, hindi siya palataas ang kamay. Kumbaga, limitado yun. Kung may gusto siyang sabihin, parang pinapahelp na lang ng ibang kaklase kung paano yung gagawin. Pag uwi sa kanilang bahay, doon ko mas naintindihan kung bakit kulang sa nutrisyon sina Leslie Ann at ang kanyang 4 na kapatid. 100 pesos lang kasi ang budget nila sa pagkain kada araw. Construction worker ang tatay ni Leslie Ann, umi-extra naman sa pagtitinda ang kanyang nanay na si Rosalie. Nung araw na yon, kanin at itlog ang ulam ng mag-anak. Yung 100, bili po ng 1 kilong bigas. Hindi maghapon na po namin yan. Sa ingin namin yan ng ngayong tanghali, tapos maghapon na yan. Tapos yung 40 naman, biniling namin na ista yung maliliit. Marami na siguro mga 10 piraso yun. 5 piraso, isa-isa kami. Wala nang almusal yun. Himi-hingi pa sila ng dagdag. Humihingi pa po. Kaya lang sabi ko, hala, ang kakain niya, ang hingi niya ni dagdag, may hapon wala na ha. Sige, mamaya na lang. Madalas rin daw magkasakit ang mga anak ni Rosalie. Ubo, sipon, tamlay. Madalas rin daw magtiis ng gutom si Rosalie para may maipakain sa mga anak. Kulang pa rin. Kasi gutom na sila. Kabilang si Leslie Ann at ang kanyang kapatid sa mga natukoy na undernourished ng kanilang paaralan. Nag-increase po yung sa wasted, stunted growth, malnourished ng mga bata. Kasi po yung learning capability ng bata, lessen kapag they are malnourished. Sa datos ng Expanded National Nutrition Survey ng DOST-FNRI, 3 sa 10 bata sa Pilipinas ang stunted o kulang sa paglaki o bansot. Katumbas yan ng 3.64 milyong batang stunted sa bansa. Sa datos mula sa PSA, mula Enero hanggang Oktubre ng 2021, nasa 4,844 na Pilipino ang namatay dahil sa malnutrisyon. Mas mataas ito ng 40% kumpara noong 2020. Kahirapan pa rin ang pangunahing dahilan ng malnutrisyon sa bansa. Sa pag-aaral ng UNICEF, 95 na batang Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa malnutrisyon. Sa kada 1,000 bata, 27 ang hindi naaabot sa 5 taong gulang dahil namamatay dulot ng malnutrisyon. Susunod,
Madalas po nagugutom ako. Kaya po magkain. Kahirapan pa rin ang pangunahing dahilan ng malnutrisyon sa bansa. Mabuti na lang at may mga non-government organization o NGO na tumutulong para labanan ng malnutrisyon. Maaga pa lang ay abala na ang mga volunteers na ito ng isang NGO sa Baseco Compound sa Maynila. Ang menu nila ngayong araw, afritadang baboy na may gulay, kanin at saging. Kita ng aming organization yung malaking pangangailangan na tugunan yung issue ng malnutrition. Doon sa pag-identify ng area, nakita namin ang Baseco, isa sa pinakamaraming mga batang may malnutrition. Ang 6 na taong gulang na si Shama kabilang sa mga pinapakain sa feeding program na ito. Madalas po nagugutom ako. Kaya po magkain. Titiis na lang po. Malaking tulong para sa mga paslit ang feeding program sa kanilang lugar. Ang natirang pagkain ni Shama, inuuwi niya para sa kanyang nanay. Ito na ang magsisilbing tanghalian ng kanyang inang si Alma. Kapapanganak lang niya kaya hirap pa siyang kumilos. Yung sahod ng asawa ko, sapat lang talaga. Hindi lahat na susolve namin. Si Shama pastil, ako kape. Sa hapon, nagluluto na lang ako. Ulam namin, itlog, kundi itlog, magno-noodles. May mga pagkakataon daw na wala talaga silang makain. Pag wala talaga sir, wala. Dito lang kami sa loob. Umiiyak na lang po ako mag-isa. Hirap eh. Patuloy raw ang paglala ng problema sa malnutrisyon ayon sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI. Nakakaranas po tayo ng triple burden of malnutrition. So ibig sabihin, may undernutrition po sa mga bata. Ito po yung tinatawag nating underweight, stunting, at wasting. Ganon din po sa adults. So meron din po tayong tinatawag na chronic energy deficiency. Dapat daw ay magkaroon ng isang epektibo at pangmatagalang programa para masolusyonan ang ugat ng problema ng malnutrisyon. May unified na approach na ginagawa sa community level. Kasi ang una namang tinatamaan, hindi mahayaman eh. Ang mga nasa baba, ang mga sabi natin nasa laylayan ng mga kasama natin. Marami pong programa at mga proyekto po na maaaring i-avail ang ating mga household, ang ating mga pamilya para po masiguro ang health and nutrition ng kanilang mga anak. So maganda po na ituloy po natin itong mga strategies o intervention na ito to address malnutrition. Nagbubunga naman ang tuloy-tuloy na feeding program ng grupong ICAN. Ang batang si Andrea na payat noong magsimula sa kanila, unti-unti nang sumisigla ngayon ang kalusugan. Malaki ang epekto ng kawalan ng tamang nutrisyon sa mga bata. Ang mas matagal na epekto ng problemang ito, lalong makikita sa paglaki nila. Tamang programa at aksyon ang kailangan dahil ang problema ng malnutrisyon, hindi lang problema ng isang pamilya, ito ay problema ng buong bansa. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.